ni Kristo ay ang pagsunod sa tubig ng bautismo. Amen po ba? Amen po ba? Yun yung sabi ng Biblia. Yung ba nakalagay sa Biblia nyo? Di ba sabi ron? Humayo kayo. At sa inyong paghayo, bautismuhan nyo sila. Kasi yun ay identification. Palapakan natin. Amen po ba? Amen. Hindi membership yun. Sa iba, para kaya ka bibinyagan, kaya ka babautismuhan, para maging membro ka nila. No? Ang diwa ng Biblia, kaya ka magpapabautismo. Kasi yan ay tanda ng disipulo ni Kristo. Amen po ba? Hindi bilang membro, bilang alagad ni Kristo. At ano pa? Paano sila magiging alagad ni Kristo? Number 2, tingnan niyo yung Bible niyo. Teach and help them obey all the commands of Christ. Turuan sila, matapos silang sumunod sa tubig ng bautismo, gaya ng ginawa ni Jesus Christ at ng mga alagad, at ng mga unang taong nanampalataya at sumunod kay Jesus Christ. Anong sabi dito? Turuan sila. Tulungan sila at turuan na sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ni Kristo. Ang unang-unang ipinag-uutos ni Kristo, na unang mahalagang utos, mahalin ang Panginoong Diyos ng buong puso. Amen? To love and to serve God with all your heart. Yan ang dapat matutunan ng alagad ni Kristo. Mahalin ang paglingkuran ng Diyos ng buong puso. Amen. Pangalawa, mahalin ang iyong sarili gaya ng pagmamahal mo sa iyong kapwa. At pati kaaway mo, mahalin mo. Yan ang utos ni Kristo. Amen? Amen. Hello? Pag kaya mong mahalin ang kaaway mo, pag kaya mong mahalin ang umaaway sa iyo, ikaw ay totoong alagad ni Kristo. Pero yung kaaway mo, sinusumpa mo, sana mamatay na yan. Sana maghirap yung tao yan. Sana mawala na sa mundo yan. Hindi ka alagad ni Kristo. Dahil ang alagad ni Kristo, kahit kaaway, ay minamahal. Kahit kaaway, ipinapanalangin. Amen? Sabi nga ng Biblia, kung yung kaaway mo nagutom, pakainin mo. Kung yung kaaway mo nauuhaw, lasunin mo. Hindi. Painin mo. Kung yung kaaway mo walang matuluyan, itaboy mo. Hindi yun. At sabi ng Biblia, yung kaaway mo, dumating sa iyo walang matuluyan, patuloyin mo. Kapag ganun ang ginawa mo, sabi ni Kristo, ginawa mo yun sa kanya. Palakpakan natin ang nandito lang. Wala sa puso. Nasa puso. Hello? Hello? Amen. Dapat sa puso. Nagbumula ang pagiging Kristiyano. Amen po ba? Amen. Ano pa ang mga pangunahing aral ni Kristo na dapat natin sundin? Love the church. The church is the family of God. The church is the house of God. So we must love the church. Sabi nga natin lahat, I love this church. I love this church. This is your spiritual family. Your physical family, yung kadugo mo, yung kaapelido mo. Pero pagdating sa church, this is your spiritual family. We must love the church. Kung paano mahal ni Kristo ang church, mahalin din natin ang church. Amen? Amen. Magwelga tayo, takbo tayo sa EDSA. No? Tandaan natin ito, makinig tayo mabuti. Ang Diyos ang naglalagay ng mga pinuno at siya rin ang nag-aalis. Walang taong makapag-aalis sa mga namiminuno. Diyos ang naglalagay, Diyos ang nag-aalis. Amen? Amen. Kahit gano'n siya kasama, pag dumating ang panahon na aalisin siya ng Diyos, aalisin siya ng Diyos. Kahit walang people power. Ang people power is God's power. Hindi actually people power. Hello? Amen. Hello? Hinahantay na lang ni General Flavian Ber. It's not really people power. It's purely God's power. Hello? Ano kalakas ng tao na? Ang tao ay wala pag wala ang Diyos. Amen? Kahit magsama-sama ang buong tao sa mundo, pag wala ang Diyos, wala. Yan ang sabi ng Biblia. Apart from me, you can do nothing. Amen? Amen. Ang ating buhay, hiling at lakas galing sa Diyos. Kasi sino ba yung isang gabing matulog ka, hindi ka nagisingin ng Diyos? Di todas ka na. Di ba? Yung mga masasamang nakaupo sa kapangyarihan, kasi sino ba yung patulogin na Diyos isang gabi at hindi nagisingin kinabukasan? Tapos na ang kanyang pagkakali. Tapos na ang kanyang pamamahala. Are you listening, people of God? Amen. Kahit gaano kasama ang gobyerno, ang sabi ng Biblia, igalang natin ang nasa pamumuno.
Yan ang totoong alagad ni Kristo. Amen po ba? Yes. Hindi tayo naroon para makipagwelga. Tayo ay dumudulog sa Diyos sa panalangin kapag may mga pangyayaring hindi ka nais-nais. Kahit ang kapangyarihan ng Diyos ang gagawa. Hindi tayo. Amen? Amen. Iba proud pa. Anyway, mga kapatid, until the end of time. Until the end of time, bago pa dumating ang mga wakas ng panahon, bago pa matapos ang panahon, na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tatlo mahalagang bagay ang dapat natin laging ginagawa. Till the end of time. Number 1, we must worship the Lord continually. Amen. Amen? Amen. Pangalawa, we must go and tell the good news about the Lord. Number 3, we must make disciples of Christ. Yan ang tatlong mahalagang bagay na dapat natin gawin bago pa dumating ang mga wakas ng panahon. Amen. We can rely on God's available power. We can rely on God's abiding presence. We can rely on God's abundant provisions as we worship Him continually, as we witness for Him daily, and as we make disciples for Him, for Christ, till the end of time, we can rely on God. Ang sabi niya, patuloy kang sumasamba sa Panginoon, sasamahan ka niya. Amen. Siya mismo ang kasama mo as you worship the Lord. Siya mismo magpaparamdam ng kanyang presensya, ng kanyang kapangyarihan. Siya mismo ang pupuno ng pagpapala sa buhay mo. Patuloy mo siyang sinasamba. Amen. Siya mismo ang tutulong sa iyo sa paghihikayat mo, sa pagkukumbinsi mo sa mga tao na lumapit sa Diyos habang may panahon pa. Ang Panginoon mismo ang kasama mo. Pagkasama ba natin ang Panginoon, meron bang mahirap? Meron bang mahirap pagkasama mo ang Panginoon sa ginagawa mo? Hello? Meron bang mahirap pagkasama mo ang Panginoon sa ginagawa mo? Wala. Meron bang panganib kapag kasama mo ang Panginoon sa lugar na pupuntahan mo? Wala. Magkukulang ka ba kapag kasama mo ang Panginoon sa iyong mga ginagawa? We can rely on God. Amen? Brothers and sisters, whether we like it or not, our time here on earth will end. Matatapos po ang ating panahon sa mundo. Ang maganda, bago pa matapos, o matapos man ang panahon natin sa mundo, ang pinakamaganda. Hello, nagawa mo ang mahalagang bagay na pinapagawa ni Kristo. Amen? Naalala ko sabi ni Enrique, pinakita yung unang tagpo ng pag-aaklas nila. Nasa telepono si Enrique. Sabi niya, Mr. President, I am no longer afraid to die. I want you to know, Mr. President, that your time is up. Tapos na ang panahon mo. Napakapangit naman at nakakalungkot naman, mga kapatid. Kung isang araw sasabihin niyo sa iyo, your time is up. Pero hindi mo nagawa ang dapat mong gawin. Na mahalagang pinagagawa ni Kristo. Hello? Listen to this. Si Jesus Christ, nung iwanan ng mundo na ating tinitira ngayon, ang edad niya ay 33 years old. Hello? When Jesus left the earth where we live in, ang edad niya ay 33 years old. Ang tanong ko, ang edad bang 33 years old ay edad ba na matanda na? O edad na bata pa? Bata pa. Tama po ba? Naman, ang bata-bata namatay pa. Namatay na. Now listen. Si Jesus Christ, nung siya ay mamatay at umalis sa mundong ito at bumalik sa Ama, ang edad niya 33 years old. Subalit, ang edad niyang 33 years old, na-maximize niya ang kanyang panahon. Na-fulfill niya ang kanyang mission. Kahit sa maiksi panahon. Bakit? Nagawa niya ang mahalagang bagay. Brothers and sisters, we must worship the Lord continually. We must witness for Him daily. We must make disciples of Christ until we wait for the end of the time. Huwag tayong basta maghintay ng katapusan ng panahon. Habang darating ang katapusan ng panahon. Kahit hindi mo hintayin yan, darating yan. Bago pa dumating, gawin mo na ang dapat mo. Amen? Amen. Amen? Amen. Tumayo tayo.